Okay, simulan na natin. Aminin natin, para sa marami sa atin, hindi talaga nag-uumpisa ang araw hanggat walang hawak na mainit na tasa ng kape, 'di ba? Yung amoy pa lang ng bagong giling na kape, lalo na kung galing sa malamig na kabundukan ng Benguet, talagang naging paboritong bahagi na ng buhay natin. Pero sa gagawin nating paghimay sa kwentong ito ngayon, gusto kong ibalik kayo sa isang matandang alamat. Papakita natin na yung paborito ninyong morning drink ay hindi lang basta inumin, kundi isang literal na kwento ng kaligtasan. So habang humihigop kayo ng kape kaninang umaga, naisip nyo ba yung mapait, nakasaysayan at matinding kwento ng survival na nasa loob mismo ng tasang yan? Nakakabaliw isipin na sa bawat butil ng kape may nakatagong alamat ng pagtitiis at isang regalong nagmula mismo sa puso ng kalikasan. Kaya himayin na natin to. Punta tayo sa unang bahagi natin, ang halimuyak ng umaga. Isipin nyo yung isang nayon sa Benguet noong unang panahon. Walang mainit na sikat ng araw na sasalubong sa inyo. Imbis na araw, isang makapal at nakakapasong lamig ng hamog ang palaging nakabalot sa mga sinaunang bundok. Ganito katindi at kahirap yung kalikasan kung saan nagsimula ang alamat na to. Dito na papasok ang pagsubok kay Amis. So may matinding krisis na dumating. Isang malupit na taglamig ang umatake sa kanila. At hindi lang to basta lamig talagang sinubok nito yung limitasyon nila. Kaya naiwan yung mga taga-nayon na sobrang hina at desperado. Pati nga si Amis, yung matandang manggagamot na inaasahan nilang magliligtas sa kanila, tinamaan din ng sakit at nawalan ng lakas. Pero tulad sa mga magagandang kwento, kung kailan parang ubos na yung pag-asa, doon lilitaw ang solusyon. Dito natin makikita ang mahiwagang pulang butil. Dahil sa matinding desperasyon na iligtas yung mga kababayan niya, na naglalangin ng taimtim si Amis sa mga anito. Tapos, may napansin siyang kakaibang puno na may mapupulang bunga. Akala pa nga niya lason to kasi sobrang pait ng balat. Pero nung nagmasid siya, nakita niya yung mga wild animals na kumakain nito. At alam niyo kung anong nangyari? Imbes na manghina, nagkaroon sila ng kakaibang sigla at pambihirang lakas. Literal na game changer! At yan ang magdadala sa atin sa init laban sa ginaw. Nung una tong inalok ni Amis, marami sa kanila ang napaatras. Sobrang pait kasi talaga. Sino ba naman ang hindi mag-aalangan, tama? Pero maya-maya lang, parang magic. Sa bawat higop, nakaramdam sila ng rumagasang init sa mga ugat nila. Biglang nawala yung pagod at bumalik yung sigla sa mga nanghihina nilang katawan. At dahil sa milagrong yun, tinawag nilang regalo ng bundok ang inuming ito. Ang ganda ng pananaw na yun, di ba? Yung pait ng kape naging simbolo ng hirap nila, pero yung init at lakas na nakuha nila, yun yung mismong naging biyaya at tagumpay nila laban sa malupit na kalikasan. Pero hindi lang pala sa pagpapagaling tapos yung epekto nito. Yung bagong lakas na nagmula sa kape, literal na naging sandata nila. Ginamit to ng mga taga-Cordillera para protektahan yung mga lupain nila. Lalo tuloy nitong pinatibay yung sikat na tapang nila laban sa mga banta sa teritoryo. Kaya naman, tatalakahin natin ngayon ang kape bilang tulay ng kapayapaan. Isang tasa ng kape. Alam nyo, sa panahon ng malalang awayan ng magkakaibang tribo, hindi laging dahas ang sagot. Yung kape, naging sagradong alay siya para ayusin ang mga gulo at maging instrumento ng pakikipagkasundo. Literal na pinahupa nito yung galit at binuo ulit yung pagkakaisa ng mga tao sa bundok. Napaka-powerful, di ba? Mula doon, dumako na tayo sa ang matamis na pamana. Yung simpleng pulang butil na nadiskubre ni Amis, tanyag na produkto na ngayon sa buong mundo. Pero yung pamanang to, hindi naman nagpapatuloy ng kusa. Nakasalalay to sa mga magsasaka natin na hanggang ngayon nagtitiis sa hirap ng pagtatanim sa matataas na bundok. Sila yung patuloy na nagtatrabaho ng maigi para lang mabigyan tayo ng matatamis na umaga. Kaya heto ang iiwan kong tanong sa inyo. Ngayong alam nyo na bawat aroma ng kape nyo ay may bitbit na mayamang kasaysayan ng kaligtasan sa gitna ng taglamig, ng matinding paghihirap at ng pagkakaisa ng isang lahi. Paano nyo iinumin ang kape nyo bukas? Sana sa susunod nyong higop, talagang ma-appreciate nyo na hindi lang yung sarap nito, kundi yung mapait na simula at matamis na tagumpay na nasa loob mismo ng inyong tasa. Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, huwag kalimutang i-like ang video, mag-subscribe at i-on ang notification bell para sa iba pang alamat at kwentong bayan. I-share mo rin ito para mas marami pang Pilipino ang makaalala ng kagandahan ng ating mga kwento.